Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, itong topic po natin, itong Jeepney Modernization Program kung saan tinabla po ni Pangulong Marcos yung resolusyon po ng Senado na suspindihin muna uli yung pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program dahil sa marami silang nakikitang dahilan. So, unang-una dyan, minadali nga daw yung programang iyan at hindi sila parang hindi meron silang initsapwerang mga sabihin natin mga sektor. Meron silang initsapwerang mga proseso para maging maayos yung jeepney modernization program. So, panoorin muna natin 'tong balitang 'to para makapagkwentuhan tayo ng maayos. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad diyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to. Tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos ang resolusyon ng Senado na humihimok na suspindihin ang Public Transport Modernization Program. Git ng Pangulo, mas marami ang pabor kaya hindi raw magiging patas kung ang mas kaunti ang pakikinggan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kahit mismong mga senador na ang humihirit na suspindihin ang Public Transport Modernization Program o PTMP, ibinasura pa rin ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Senate Resolution 1096 na nilagdaan ng 22 senador, naniniwala silang bagamat maganda ang layunin ng programa ay kailangan itong pag-aralang muli at timbangin ang epekto nito. Binigyang diin din ng mga senador na higit 36,000 jeepneys at public utility vehicles pa ang hindi kasama sa consolidation. At mistulang tinanggalan daw sila ng trabaho dahil bigla silang naging kolorum. Pero giit ni Pangulong Marcos, I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, maliit na bilang lang ng mga operator at driver ang nagrereklamo sa pagpapatupad ng programa. 80% have already consolidated. So paano naman? Yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung So dito medyo may problema tayo dito sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan parang sinasabi niya majority wins. 'Di ba? Although ganoon naman nangyayari sa atin kapag botohan, kapag merong disagreement, pag dating sa mga decision making, 'di ba? Kung halimbawa hindi magkasundo, pagbobotohan. So kung sino may pinakamaraming boto, sila yung pagbibigyan, sila yung magiging kumbaga sila yung masusunod. Pero ibang sitwasyon po kasi dito sa jeepney modernization program na to. So base na rin dito sa balita, 36,000 po ang mawawalan ng trabaho, ang hindi na po makakapagtrabaho dahil mawawalan sila ng prangkisa. So ito hindi po dapat nagiging basihan yung dami kung sino yung dapat masunod. Dapat dito lahat kasi trabaho pinag-uusapan dito, hindi naman to desisyon lang na dapat na mapatupad yung jeepney modernization program. Siyempre, dapat tingnan nyo rin yung 36,000 na bakit ba ayaw nila o hindi pa sila nakakapag-consolidate dito sa jeepney modernization program. Ngayon, sinasabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa kaya daw tinabla niya dahil hindi daw siya naniniwala na minadali daw yung pagproseso ng jeepney modernization program dahil 7 beses na raw 7 times na raw itong na-postpone. So, yun yung rason ni Pangulong Bongbong Marcos na kung titingnan mo ng mababaw, pwede. Kasi nga naman, kung na-postpone na yan, so pwedeng iniisip siguro niya since na-postpone ka na 7 times, is parang ni-review uli siguro ng DOTR at ng LTFRB yung pagproseso ng jeepney modernization program. Kung ganun yung nangyari, paano kung 7 times nang pinospond pero wala namang ginawang aksyon yung DOTR pati yung itong LTFRB. So balikan natin yan. So bago mag-file ng resolution yung mga senador, so 22 senador po yung
nag-file ng resolution para i-postpone ng temporary yung jeepney modernization program, eh, dahil 7 beses nang sinuspend yan, ibig sabihin, 7 times walang ginawa yung DOTR tsaka yung LTFRB para ayusin yung problema. Diba? Unang-una, jeepney modernization program. So, para sa jeepney po yung gagawin nilang modernization. Pero ang ipapalit nila, hindi naman jeep. Di ba? Logic na tingnan nyo lang kung ano yung tsura ng modern jeep niya, sinasabi nila. Eh, minibus po yun. Di ba? Doon pala makikita nyo na mukhang, ano di ba, na hindi masyadong kinonsider yung, yung structural talaga ng jeep. Kasi kasama na sa kultura natin yun. Kumbaga, yan na yung kilalang jeepney, di ba? Yung tradition natin. So, tapos papalitan mo ng minibus. So, doon pala medyo mag-iisip ka na, jeep ba talaga to? Di ba? So, pangalawa, yung pagbili ng sasakyan na ipapalit sa modern jeepney, sinasabi nila yung hindi napasok sa environmental compliance yung mga makina dahil Euro 4 lang yung mga makinang bibili nila galing China. So, sinasabi nga nila, basura ng araw yung makina na yun dahil hindi na yun pasado sa environmental compliance. So, pero, yun pa rin yung ipinipilit nilang bilhin ng mga, kumbaga yun yung gusto lang ipalit sa ating modern jeepney. So, basurang makina, ibebenta sa atin dito. Pangalawa, ay susunod pa dyan yung presyo. Diba? Yung presyo ng modern na minibus. Hindi ko masabing modern jeepney yun Sabihin na lang natin yung presyo ng minibus na yun is nag-range siya ng 2.4 to 2.5 million. So, doon pa lang medyo yun yung nagiging problema ng mga kababayan natin, mga jeepney driver at operator na nangangamba sila na medyo, yun nga, kumbaga, hindi nila sigurado kung kakayanin nilang bayaran yung ganong kalaking halaga dahil siyempre 2.5 to 2.4 to 2.5 million yung presyo. So medyo nakakatakot. Siyempre, di ba? Mali mo, baka naman masayang yung kanilang paghuhulog dahil pwedeng ma-elite or talaga hindi nila kayang hulugan. Siyempre, depende pa yan kung gaano kalakas yung ibibiyahe nila. So doon nangangamba sila sa presyo dahil nga napakamahal nung minibus na ibinebenta na basura ng araw yung makina. So pagka basura ng araw sa ibang bansa yun, ibebenta rito sa Pilipinas para magpalitan yung ating mga jeepney. Pero basura na nga, pero pagkamahal-mahal pa. So sasabihin ng China na kukuhanan, yung basura nila naging pera pa. Di ba? Parang nasa kanila yung pabor. So ito pa yung mga susunod yung bakit ibinigay kaagad yung paggawa ng sasakyan sa mga foreign manufacturer. Meron naman tayong local manufacturer dito na gumagawa ng jeepney na sinasabi nila na kaya nilang gumawa ng modern jeepney talaga. So, andyan yung Saraw, saka yung Francisco Motors na talagang sabihin natin, 75 years na nga raw silang nasa industriya ng paggawa ng jeep. Bakit hindi sa kanila ibinigay? Na meron naman silang application pero sabi nga dun sa hearing na ginawa nila Rapi Tulfo, ine-checkware sila ng DOTR, ng LTFRB, hindi sila pinapakinggan. Kahit nga yung Board of Investor na nalaman nga ni Rapi Tulfo na talagang dinidiscriminate sila. Hindi sila binibigyan ng compliance at sinasabi nga ron, hindi sila nakakapag ng requirements sa ganyan. Ang punto lang naman doon, bakit kailangang unahin yung foreign manufacturer kaysa ibigay muna rito sa mga local manufacturer natin, which is makakapag-create pa sila ng mas maraming trabaho at the same time yung kita, di ba? Nandito lang sa Pilipinas, yung perang ibabayad nandito lang. Pwede nang paikutin ng ekonomiya natin. Siyempre hindi na kailangan bawasan ng tax. Buong-buo makukuha. Pero bakit ipinipilit pa rin nila na sa China kunin yung doon bumili? Siguro, sinasabi nga ni Rapi Tulfo dahil siguro yung mga foreign manufacturer kayang magbigay ng padulas. Unlike dito sa mga local manufacturer natin, yung Saraw at Francisco Motors, hindi nila kayang magbigay ng padulas. At the same time, ang kaya naman nilang ibigay is kaya nilang ibaba yung presyo.
ang sabi nga less than 1 million kaya nilang ibigay yung presyo ng modern jeepney. 'Di ba? Consider mo na lang, tingnan mo na lang yung presyo. 2.4 to 2.5 million yung galing China na basura na yung makina. Pero yung local made natin, yung kung ang gagawa ay Francisco Motors o yung Saraw, nasa less than 1 million lang. So, almost 1.5 million yung masisave ng mga kababayan natin jeepney driver and operator. Doon pala medyo maano na yung mga jeepney driver natin na mukhang kakayanin nila dahil nga less than 1 million. Kasi iba yung dating kapag yung presyo sinabi mo ng million. So, siyempre, andyan yung matatakot ka rin di ba? Dahil hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa mga hinaharap, yung sitwasyon, kung same lang ba sa mga dadaang araw. So, hindi natin alam, di ba? Kaya yun yung kinakatakot ng mga operator at ng mga jeepney driver. So, kaya nga kaya nakakapagtaka bakit yung DOTR tsaka yung LTFRB is talagang ipinupush nila na mag-start na yung jeepney modernization program. 'Di ba? After nga mag-file nga ng resolution nitong Senado, imagine na 22 senador yung pumirma para i-postpone yung jeepney modernization program. Pero yung DOTR nanindigan na itutuloy nila kahit daw hindi o kahit sabing mayroon daw resolution yung Senado na i-postpone yung jeepney modernization program. So malakas yung loob ni Secretary Bautista dahil pala backup pala niya ang presidente natin at siguro nakinig kumbaga nakumbinsi nila yung Pangulo na ituloy na yung jeepney modernization program dahil nga siguro nakapag-down payment na yung foreign manufacturer na sila yung gagawa. So siguro ganun yung senaryo kaya hindi nila pwedeng i-postpone tuloy dahil siguro nagpa-follow up na yung mga foreign manufacturer na kung ano ng status nung transaksyon nila sa pagbili ng modern jeepney. So, yun yung mga rason siguro bakit itong si Pangulong Bongbong Marcos gusto ituloy na yung modern jeepney program na yan dahil nga siguro mali yung mga impormasyon or nakikinig siya doon sa impormasyon na binibigay sa kanya na all system go na. Pero ang isang problema pa diyan kasi yung ruta. Kasi ang alam ko papalitan din nila yung mga magiging ruta niyan So hindi pa masyado na kung consolidate din yung magiging ruta. So kaya isa rin yun sa mga reason bakit gusto ng mga senador postpone muna uli yung jeepney modernization program para pag-aralan ulit, i-consider yung mga nakikita nilang mga mali. Tulad niyan, kahit yung Pangulo natin, hindi niya man lang inisip o hindi niya siguro tiningnan muna ano ba yung mga reason. Siyempre, nakalatag naman niya kung bakit pinapopospone ng mga Senado. So, bakit hindi mo na tiningnan ng Pangulo kung ano ba yung mga reason bakit pinopospone yung modernization program, di ba? Hindi yung, siguro hindi niya na tiningnan yung nakasulat, kung ano lang sinabi sa kanya ng mga nakapaligid sa kanyang pabor na i-go na yung modernization program ng jeepney na yan, yun na lang yung yun na lang naging stand niya dahil siguro nahihiya na lang din siyang nahihiya na lang siyang hindi pagbigyan yung mga nakapaligid sa kanya. Siguro dahil sa tinulungan siya nung nakarang eleksyon. So, yun yung mga nagiging isang rason na nakikita na kaya bakit ganito na lang din si Pangulong Bongbong Marcos na parang eleksyon yung botohan para ituloy yung modernization program. So, hindi niya na iniisip kung ano yung mangyayari dun sa 36,000 na mawawalan ng trabaho. So, parang ganito yung gusto mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ayaw nyo makipag-consolidate, ayaw nyo sumunod sa jeepney modernization program, bahala kayo. Diba? Basta ako, pagbibigyan ko na itong 80% na sinasabi na, ituloy na yung jeepney modernization program na yan. So, tuloy natin. Matatandaang ipinagbawal na ang pagbiyahe ng mga jeep na hindi nakapag-consolidate sa itinakdang deadline noong April 30.
Pero pinayagan din ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na bumiyahe ang mga hindi sumaping jeep at UV Express sa higit 2,500 na rutang may mababang consolidation rate. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin muna nanghuhuli ang LTFRB. Sa kabila ng pagtabla ng Pangulo, pinanindigan ni Senate President Cheese Escudero ang kanyang posisyon na dapat suspindihin ang PTMP. Kabilang sa basehan ng mga senador ang mismong sulat sa Senado ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nagsasabing kalahati pa lang ng 8 bilyong pisong budget ng programa ang nagagastos sa 6 na taong paggulong nito. 6 years and yet 5% pa lang na dapat na ayuda nilang mabibigay ang nabigay na. 6 years and yet minority pa rin ang local manufacturer ng mga jeep na ito. Mas marami pa rin ang dayuhang manufacturer ng jeep na ito. Again, walang masama na magpreno. Kung gagamitin ko ang salita ng mga tsuper at jeepney, magpreno ng konti, magminor ng konti, hindi ba? Baliktanawan yung mga May puntos dito si Jesus Escudero di ba? Na mismo yung DOTR Secretary, sinasabi nga niya na 50% pa lang daw ng ayuda doon sa 8 bilyon ang naibibigay para sa mga jeepney driver, tapos 5% pa lang yung talaga nadidistribute nila. So napakalaking pera pa yung hawak nila na hindi pa nila naibibigay sa mga dapat pagbigyan. So ano pang inaantay nila? 6 years, hindi nila pa nai-distribute ng maayos. So hawak pa nila yung pera. Diba? Doon pa lang makikita niya, dapat tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos, sana tinanong din niya, o bakit hindi pa ito naibibigay? Kung gusto niyo na palang ituloy yung modernization program, ibigay niyo na dapat ibigay. Tapos yung sinasabi rin ni Escudero na bakit majority pa rin ibinibigay sa foreign manufacturer yung paggawa ng modern jeepney. Bakit ayaw ibigay dun sa mga local manufacturer natin na which is confident sila na kayang-kaya nilang tapatan yung sasakyan na ibinibenta ng China. Diba? Ngayon, sinasabi nila na etong si Pangulong Bongbong Marcos, ano daw to, anti-China raw. Pero bakit parang baliktad yata yung nangyayari na mas pinapaboran yung mga gawa ng incheck, di ba? So sinasabi nila na galit sila sa sa mga incheck sa West Philippine Sea dahil inaagaw daw, inaangkin daw yung ating West Philippine Sea. So dapat daw labanan natin. Pero pagdating dito sa grounds, dito sa lupa, which is binibigyan pa nila ng pabor, di ba? Sila mismo yung nagpupush para makuha ng mga Chinese investor, Chinese manufacturer ng minibus na yan. So, di ba parang nakakatawa na galit kayo sa West Philippine Sea sa mga incheck, pero dito pinapaboran nyo yung mga incheck para makuha nila. So, dahil siguro nga totoo yung sinasabi nga nila na mukhang nakapag-down payment na at nagkakasingilan na. Kaya tinutulak talaga nilang matuloy na itong jeepney modernization program. So dapat tingnan muna ni Pangulong Bongbong Marcos, ano ba yung rason bakit pinupospone? Yan ba nabigyan ng aksyon ng DOTR? Kasi dapat kung ganyan trabaho pinag-uusapan, hindi dapat majority ang titingnan mo dyan. Kasi pag sinabi mo majority, may maiiwan. So, kawawa naman sila. Anong kanilang pagkakakitaan? Hindi dapat ganun yung thinking natin pagdating sa ganyang usapin. Hindi yan eleksyon na majority win. Diba? Kailangan pa na dapat at pwedeng punuan bago tuluyang umarangkada. Ika nga. Binigyang diin din ni Escudero ang ilang beses na pagpospone sa programa. Kasabay nito, nilinaw ni Escudero na hindi tinututulan ng Senado ang PTMP. Dun sa mga sumunod na, hindi pinapabawi ng Senado yan. Wala sa intensyon ng Senado yan. Wala rin sa intensyon ng Senadong pigilan yung programa. Nagpasalamat naman ang LTFRB sa suporta ng Pangulo sa modernization program. Ayon kay Chairman Teofilo Guades III, mahalaga ang vision ng Pangulo para sa isang modernong transportation infrastructure para maibigay ang inaasam ng mga commuter na isang maaasahang transportation network. Nagbabalita mula sa So, ngiting tagumpay yung DOTR at LTFRB dahil pinaboran sila ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi na sila maiipit doon sa mga nag-down
nagbigay ng advance payment para sa jeepney modernization program dahil matutuloy na. Kumbaga meron na silang mai-report dun sa mga foreign manufacturer na nagbigay ng go signal si Pangulong Bongbong Marcos na itutuloy na yung jeepney modernization program kasi 7 times na nga doon na postpone. So, siyempre, atat na yung mga gustong kumita at yung mga, siguro, yung mga nabigyan ng advance payment, mukhang nagamit na nila or baka naibigay na yung parte sa mga kabit nila. Siyempre, kailangan nila ambunan na yun. So, hindi nila maibabalik na basta-basta ng buo kung magkano yung ibinigay na advance payment. Kaya, ngiting tagumpay na yung mga taga-DOTR at LTFRB dahil at least medyo mababawasan na yung kaba nila na baka magkasingilan, magkabukuhan na nagkaabutan na ng advance payment. So sana tingnan ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Na hindi sana ko maliit na porsyento lang yung 20%, 'di ba? Medyo malaki pa rin kung titingnan mo yung figures, 36,000 ang mawawalan ng trabaho na umaasa lang sa jeepney, 'di ba? So hindi naman lahat talaga nakakayanin yung ganung kamahal na 2.4 to 2.5 million. At the same time, yung itsura naman ng jeepney na ipapalit na is kumbaga yung pati yung kultura natin mawawala. Marami ng celebrity nga, international celebrity ang pumunta rito sa Pilipinas, sumakay sa jeepney natin. So, alam na nila na kapag jeepney ang pinag-uusapan, Pilipinas yan. Pero dahil sa ganitong programa nila na Jeepney Modernization Program na nasa pangalan na Jeepney Modernization Program pero papalitan nila ng minibus. So medyo, 'di ba? Nakakatawa lang yung gustong mangyari nila. So meron namang gustong gumawa ng modern jeepney na local manufacturer. Bakit hindi yun ang pagbigyan? Kaya nga doon sa nakaraang video natin ni Senator Rapi Tulfo, na in-orderan niya na or yun nga, minamanduhan niya na ang Board of Investor na bigyan ng pabor naman yung mga local manufacturer natin. Ibigay sa kanila yung slot para at least, di ba, makapag-create din sila ng trabaho dito. At the same time, mas mura yung kaya nilang ibigay. Less than 1 million. Di ba? Siyempre, kung gusto talaga nila yung minibus, malamang bumaba yung presyo niyan kung hindi nila matatapatan yung below 1 million na presyo ng Saraw at ng Francisco Motors. So, dyan na makikita mo yung, di ba, yung competition. So, pagandahan na lang sila ng gawa ng sasakyan. Kung gusto nila ng minibus, di so be it. Yung gusto pa rin ng itsurang jeep, di inaibigay, di ba? Hindi yung kung sino yung majority sa ganitong usapin, trabaho pinag-uusapan, majority ang papaboran. So, hindi dapat ganun. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.